Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga uri ng lalaki na mga babaero. So, ito yung mga kalalakihan na mataas ang chances na magtaksil sa iyo. Kaya kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado, disclaimer muna tayo. So, ang mga sasabihin ko dito ay hindi ko nilalahat kasi maaring ang mga ito ay hindi applicable sa ilang mga kalalakihan. Kasi iba-iba pa rin ang personalities ng bawat individual. Ito ay may mga exceptions, pero majority ay mga ganito. So, ating alamin ang mga uri ng mga kalalakihan na babaero. So, at number 1, mga narcissists. Ano ba ang narcissist? Ang narcissist na tao, ito yung mga self-entitled, yung mga lahat ng ginagawa ay para lang sa sarili. Ito yung tao na manipulative, siya lang ang center of attention, center of attraction sa lahat ng pagkakataon. So, ito yung tao na puro sarili lang ang iniisip. So, kapag ang partner mo ay ganyan siya, isang narcissist, naku po, sigurado yan na magkakaroon yan ng affair. At napakataas ng chances na yan ay babaero dahil sa ganyang mga manipulative behaviors niya. Ang gusto lang nila ay i-please yung sarili nila. The more women na kanyang makonquer, yan, mas lalo siyang nagiging validated. Mas lalo siyang nagiging masaya dahil yan siya nakakaramdam ng talagang totoong power in control sa lahat ng pagkakataon. So yan po ang number 1, narcissist na lalaki. Number 2, ito na yung the player. Oh, so siguro alam mo na ang ibig sabihin yan. Ito yung mga playboys, alam mo na yan. Siguro, kapag alam mo na yung lalaki ay may history ng mga ganyan, asahan mo na kapag kayo darating at darating yung panahon na yan ay mahuhuli mo at malalaman mo na meron na siyang ibang kinakukumalingan, hindi ka lang mag-isa bilang karelasyon dyan sa uri ng lalaki. Kasi ang mga ganyang mga playboys, talagang ano yan hindi yan makukontento sa isa lang. Maghahanap at maghahanap yan ng iba. Doon sila nakakaramdam ng kaligayahan, ng satisfaction para sa kanilang sarili. Kaya kapag alam mo na yung partner mo, karelasyon mo, ay may history ng ganyan, iwasan mo na yan. Hanggat maaari, ay talagang huwag kang pumasok sa ganyang uri ng karelasyon. Yung mga playboy, mga babaero talaga yan. Di ba? So, yan ang number 2, players. Number 3, ito yung serial cheater. Wala ring pinagkaiba ito sa number 1 at number 2. Narcissist at saka yung playboy or player. Parang halos similar lang ang mga ito. Kasi kapag ikaw ay narcissist, kapag ikaw ay playboy, of course, ikaw ay nagiging serial cheater. Halos similar lahat ang kanilang personalities. So kung alam mo na yung partner mo ay may history ulit ng pagtataksil, di ba? Nag-cheat na siya sa previous relationship niya bago pumasok sa'yo, ganun at ganun ulit ang mangyayari sa relasyon nyo. Nasa kanyang DNA na yan. So, a cheater will always be a cheater. Totoo yan, di ba? So, ganyan ang serial cheater. Hindi mapigilan ang sarili na magtaksil. Diyan sila nakakakuha ng ultimate na boost sa kanilang ego. So, yan ang number 3. Number 4. Ito yung the man with power and influence. So kung alam nyo na ang lalaki ay talagang nasa kanya na ang lahat, wow naman talaga, sana all talaga, di ba? Yung power. Ano ba yung power? So, ibig sabihin, siya ay maraming pera. Siya ay talagang kilala na tao, di ba? Siya ay talagang may impluwensya sa community. So, powerful siya, di ba?
So, ang mga ganyang uri ng lalaki, napakadali lang na kumuha ng chicks kahit saan man yan. Napakadali lang niyang gawin yan. At kadalasan pa nga, karamihan, yung mga babae pa ang lumalapit sa mga ganitong uri ng lalaki. Kaya talagang hindi may iwasan na magkakaroon yan ng iba't ibang mga babae. Kapag yung partner mo ay ganito na, siguro may iilan na talagang hindi gagawa ng ganito, pero majority, kapag ikaw ay in power at influential na tao, sigurado na kaakibat nito ang mga chika babes. Ganun at ganun lagi ang setup ng mga ganitong uri ng mga men in power and influence. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan. Number 4. Number 5. The man with insatiable desire. Ano bang ibig sabihin nito? Ito na yung napakataas ng kanyang libog sa katawan. Literal na malibog na malibog. Yan po. So, kapag ganyan ang lalaki, parang napakahirap ng i-control yan kasi nasa katawan na niya. Kumbaga, umaapaw ang kanyang testosterone. Talagang umaagos yan. Yan ang talagang nagko-control sa kanyang katawan. Kapag ganyan ang lalaki, mahirap talagang i-control yan. Maghahanap yan kapag sobra-sobra ang libido, labis-labis ang testosterone na umaapaw sa kanyang pagkatao, mahirap talagang i-control yan. Maghahanap yan kung saan siya magpaparaos. Literal na ganyan. Ang lalaki na napakataas ang S-desire. Kumbaga, yung hormones niya ang nagdidikta sa kanyang ginagawa. Kumbaga, nadadaig yung talagang isip niya dahil sa kanyang nararamdamang libog sa katawan. Kailangan niyang maghanap, iraos yung kanyang nararamdaman. So, kapag ganyan ang lalaki, sigurado yan na maraming babae ang dadaan sa kanya. Yan po ang number 5. Number 6. Ito yung the bored man. Ito na yung kapag walang ginagawa ang isang lalaki, talagang papasok at papasok yung mga ganyang kaisipan sa kanya. Dahil bored na siya, wala siyang ginagawa, di ba? Di ba may kasabihan na huwag kang maging idle, yung wala kang ginagawa. Kasi yan ay temple ng demonyo. So kaya, kapag lagi kang walang ginagawa, papasukin ka ng kung ano-anong mga kademonyohan. At isa yan sa mga nangyayari kapag ikaw ay wala. Tenga ka lang, nakatambay ka lang, walang ginagawa, bored ka na, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa iyo. Kaya minsan, ini-entertain mo na ang mga yan, kaya gumagawa ka ng mga kababalaghan. At isa yan, yung pambababae. Number 6. Number 7. Ito yung the insecure man. Ito naman yung mga kalalakihan na mataas ang insecurities. Kumbaga, feeling nila mababa sila, feeling nila ay hindi nila kaya, o feeling nila incompetent sila. Kaya sa ganitong paraan sila bumabawi para dito nila nakukuha yung boost ng kanilang moral. Kaya sila mambababae. Ito naman yung outlet nila para ipakita nila na ganito ako, na ako ay in control sa mga bagay-bagay, di ba? So yung ego boost na nakukuha nila sa pambababae ay mataas. Kaya nila ito nagagawa. So, kung ang partner mo ay mataas ang insecurities, asahan mo na darating yung time na yan ay mambababae. So, yan ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga types or uri ng mga lalaki na mambababae or mataas ang chances na sila ay mag-cheat sa iyo. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next is story time. Don't forget to subscribe.